Nitong Sabado, kung kailan naitala ang pinakamataas na bilang ng 19,441 COVID-19 infection sa isang araw, naitala rin ng Department of Health ang 27.5% na positivity rate sa bansa o iyong porsyento ng mga nagpo-positibo sa lahat ng tinitest sa COVID-19. Mataas po yan kumpara sa below 5% lang na itinakda ng World Health Organization na nangangahulugang under control ang pagkalat ng virus. Dahil dito, ang projection ng Octa Research, posibleng mas tumaas pa umano ang bilang ng nahahawaan kada araw dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, makakausap po natin sina Dr. Guido David at Professor Ranjit Rai ng grupong Octa Research. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Sec. Long time no see. Good morning, Sec Martin. It's good to see you once again. Bakit po, despite the stringent measures na ipinatupad sa bansa nitong mga nagdaang linggo, ay sinabi ninyong posible pa rin umabot sa 20,000 cases a day ang COVID-19 sa Pilipinas by September? Ano po ang main driver nito? Yes, Sec Martin, magandang tanong yan. Kung bakit tumataas pa rin patuloy yung kaso. Ang alam kasi natin, base sa history, sa mga nakaraan na lockdown natin, pag nagkaroon tayo ng lockdown, hindi naman agad-agad bumababa yung bilang ng kaso. Usually mga 3 to 4 weeks bago natin nakikita yung pagbaba ng bilang ng kaso. Pero nakikita natin, bumababa yung tinatawag na reproduction number o yung hawaan ng mga tao. Ngayon, nakita naman natin sa Metro Manila, bumababa yung hawaan. Ibig sabihin yung reproduction number nasa 1.47 na. Dati nasa 1.0. So malaki na rin binaba niya. At nakikita naman natin, maaaring umabot na siya sa less than pagdating ng kalagitnaan ng September. By mga September 13 to 14, based on our projections, baka bumaba na to less than 1 yung reproduction number. So ibig sabihin, bababa na yung hawaan or bababa na yung bilang ng kaso pagdating ng September. Pero sa ngayon, dahil hindi pa siya bumababa less than 1, tumataas pa rin yung bilang ng kaso, pero bumagal na yung growth rate na tawag o yung pagtaas ng bilang ng kaso. Pero sa ngayon, dahil umabot na 90,000, makikita natin, maaaring lumagpas pa yan ng 20,000 cases per day sa buong bansa. Ano naman ang posibleng dahilan ng biglang pagtaas ng positivity rate sa Metro Manila? Ano po ba ang mga naitulong ng 2-week ECQ at ongoing MECQ dito? Sec Mart, malaking bagay talaga yung Delta variant. Highly contagious po siya. At kahit naman makita natin results from other countries, mahirap lang nila i-manage. Lalo na kung walang strict compliance with minimum health standards. Malaking bagay po yung ECQ natin, na pabagal din. In fact, yung pagbaba ng hawaan, yung reproductive number natin, malaking factor sa pagbaba niyan yung 2-week ECQ natin po. So, yung MECQ, sana sustain niya yung downward trend sa reproduction number. Ang importante dito sa mga kababayan natin, hindi pwede talaga mag-compare sa panahon ngayon kasi talagang nakakahawa itong Delta variant. And ang suggestion nga namin, kung hindi naman talaga kailangan lumabas, huwag na lumabas. Ang importante, kung kailangan lumabas dahil sa hanap buhay, siguraduhin natin, sundan natin yung minimum public health standards, pagsuot ng face shield, face mask, pag-iwas sa mga malataong lugar, yung pag-practice ng social distancing, paghuhugas ng kamay. Doon ho sa aming bagong survey, sa SecMart, nag-survey kami noong July 12 po, yung bagong tugon ng MASA survey, ang nakita namin, nag-decline ho talaga yung practice ng minimum public, yung frequency ng pagsuot ng face shield, face mask, pag-social distancing, paghugas ng kamay,
yung mga practices line ho from January to July po. Nakikita natin ito is isang area to na kailangan natin i-improve yung compliance. Pangalawa po, yung ating MECQ medyo maluwag, no? Sa iba kailangan natin higpitan ng konti. Lalo na yung pag-force ng minimum public health standards. Importante ho talaga na yung ating hospital capacity, lalo nito sa NCR, Quezon, sa Central Luzon, sa places like Rizal, ay augmented, no? Tulungan natin sila kasi ayun nga, yung sinasabi, yung bagong bayani natin, no? Yung ating mga healthcare workers, they need help at the moment. So kailangan ng augmentation, whether it's equipment, pati personnel. So yan yung mga nakikita namin na kailangan na tutukan ng pansin aside from yung pagpapaigting ng testing, tracing, and isolation sa mga local government po natin. So yun yung tingin namin na SecMart. Bakit may ganitong pangyayari kahit na as per Metro Manila Council ay nearing 50% na ng eligible population ang fully vaccinated sa rehiyon? Ang key problem kasi SecMart, yung vaccination o first line instrument natin sa pag-control ng isang surge. It's really prospective yan. Pagka nagpa-vaccinate ka, it takes around 6 weeks bago mag-full effect po yan. And while maganda yung drive natin sa vaccination, importante yan na para maprotektahan yung mga, magkaroon ng initial protection yung mga kababayan. Lubang mas mabilis talaga yung pagkalat ng Delta kaysa sa vaccination drive natin. Kaya mataas yung mga kaso po. And ang talagang sandata natin laban sa talaga ay yung pagsunod sa minimum public health standards. Ang sandata natin na para kaagad mo bayan yung testing, tracing, and isolation. Ang sandata natin talaga dyan yung healthcare system natin, no? Lalo na if it's kept at normal levels at makakapag-provide ng healthcare dun sa mga, lalo na sa magkakasakit na moderate and severe. Medium to long term talagang maganda talaga na magpabakuna tayo kasi yan ang step forward eh. So, kung may race tayo, Sec Martin, yung Delta kalaban natin sa isang race, no, na ngayon nauuna siya sa pagbabakuna, pero hindi ibig sabihin na hindi taga-achieve ng matindi sa pagbabakuna, no. From what you have said, no, ang laki na, ang matindi na yung milestone natin, very exemplary na po yung milestone natin sa pagbabakuna. And after some time ang tingin ng ibang scientists magkakaroon ng decoupling po, yung mataas po yung kaso, kahit mataas po yung transmission, hindi naman dadami ang magkakasakit at magkakaroon ng moderate and severe cases. So yung mortality bababa. So hopefully, pag na-attain natin yung numbers na yon, makikita natin yung trend na yan. Pero sa ngayon, wala pa po sa NCR. Ganun pa man, we're encouraging everyone to have themselves vaccinated with available vaccines sa mga vaccination centers natin. Pero may ibang rehiyon o lugar ba na kinakitaan din ng movement sa reproduction number at positivity rate nitong mga nagdaang araw? Yes, Sec Martin. Ang isa nating magandang balita, yung sa Cebu, nakita natin na bumaba na to less than 1 yung reproduction number as of yesterday. At in line siya with our projections nung 2 to 3 weeks ago. Sinabi namin na bumaba ng hawaan sa Cebu City at mukhang magkakaroon ng downward trend by first week of September. Ito nga nakita na natin, nag-decrease na to less than 1 yung reproduction number sa Cebu City at pababa ng bilang ng kaso. Pero ganun pa man, may mga iba pang rehiyon na nagkakaroon pa rin ng pagtaas ng bilang ng kaso. Kasama din yung Cagayan, Tuguegarao, tapos ibang region sa Ilocos region, sa Pangasinan. Tapos mabilis din yung pagtaas ng bilang ng kaso, yung pagtaas ng reproduction number, tumataas pa rin sa mga ibang regions sa Cavite, Laguna, Rizal, at Bulacan.
So yan yung mga nakikita natin. At yan din yung dahilan doon sa una yung tanong kanina kung bakit tumataas pa yung bilang ng kaso. Kahit na medyo na-control na natin sa NCR yung ng kaso, may mga ibang rehiyon na nagkakaroon pa rin ng pagdami ng kaso. Puntahan naman natin ang mga tanong ng mga kasama natin sa media. Rocky, please go ahead. Thank you, Secretary Martin. Good morning, Dr. Guido David and Professor Ranjit. Kung sino na lang po ang maaaring sumagot sa inyo, ano po, tanong po ni Mark Fetalco ng PTV, by how much po ang pwedeng maitalang COVID cases by September? What would you recommend to prevent this from happening? Well, Yusek Rocky, yung bilang ng kaso nakikaring humigit siya sa 20,000 cases per day. Lalo na medyo tumataas pa yung bilang ng greater than 1 pa yung reproduction number sa buong bansa. Sa ngayon, nasa 1.37 yung reproduction number. Pero hindi pa naman natin nakikita tataas siya na malayo sa 20,000. Maaring humigit siya doon, pero yung may mga nagsasabi kung out na 30,000, wala pa naman yan sa nakikita natin ngayon. Kung magkakaroon na ng downward trend sa Metro Manila, ay na rin, magpipeak na rin yung bilang ng kaso natin sa below 25,000. Yun nga, yung mga preventions natin na na-mention nga ni Professor Ranjit na yung implementation natin ng community quarantine natin lang strict. At yung syempre mga kababayan natin, mahalaga na sumunod sa mga protocols natin para maprotektahan tayo. Yung pagsuot ng face shield, napakahalaga niyan para sa ngayong panahon na may Delta variant na kumakalat sa rehiyon natin. Opo. Sunod, Mark Fetalco, ano po ang reason bakit bumababa ang reproduction number sa Cebu City? Is it safe na po ba kung ibababa na sa GCQ ang Cebu City after the implementation of MECQ? Well, yung interventions largely, yung successful quarantine, yung pag-implement ng quarantine yung lockdown nila was very good. Sinabayan nila ng testing, tracing, and isolation. At we are also told, kasi we have Octa fellows on the ground sa Cebu, malaking bagay ho yung hospital management and hospital capacity upgrade sa Cebu po. Malaking bagay yung kabayanihan ng mga doktor at saka nurses doon. Malaking bagay po yun sa pag-manage ng yung worst effects po ng surge na nangyari sa kanila. Medyo mahaba ho yung yung experience ng Cebu, but when they were able to successfully lock down and implement testing, tracing, and isolation po, nakita kaagad natin, in less than 3 weeks po na nakita kaagad natin yung effect po ng successful implementation ng timely and appropriate interventions. Kasama dyan yung lockdown, kasama dyan yung papahinting ng testing, tracing, and isolation. At nandiyan rin siyempre yung cooperation po ng mga kababayan natin sa Cebu, yung mga kababayan na sumunod sa minimum public health standards. Now, it's not for us to say kung kailangan na sila magluwag, pero I would think, dahil kasi the possibility and the reality now that the surge pala is driven by the variant, some time we should be given po bago magluwag kaagad. So importante ho na hindi premature yung pagbukas. Pero ang best na makakapag-assess niyan ay yung mga kababayan natin sa Cebu. Pero successful na po yung yung interventions. It needs a little more time po para talagang ganap na po yung trend, diba? So yun po yung aming tingin sa sitwasyon sa Cebu. It is on a positive downward trend, and we're hoping that it can be sustained. Yun po ang importante. Kasi dahil sa Delta variant na to, madali ho agad mag-reverse yung trends at madali ho agad magkaroon ng hawaan ulit. And we're seeing also these things in this phenomena in other places around the country. So kailangan ho konsensya and kailangan ho medyo conservative yung ating approach para ho talaga ma-sustain yung gains. Opo. Tanong naman po ni Joseph Morong ng GMA News, would you have data daw po or projection that at current rate of infection versus hospital care utilization rate, may point ba na ma-overrun ng cases ang mga hospitals?
Yes, Yus Rocky, magandang tanong na naman yan. Yung hospital utilization natin ngayon, nakita natin sa Metro Manila ay yung level natin, hospital bed occupancy, ay pareho na nung last March, April. Ibig sabihin, we have the same number of occupied beds in hospitals kesa kumpara nung April. Ang ICUs naman natin ay nalagpasan na natin yung ICU occupancy nung April by 200 ICUs. So ina-acknowledge natin na maganda naman nagawa ng Department of Health na expand yung hospital beds, nadagdagan ng hospital beds, nadagdagan yung ICUs natin. Pero ganun pa man, hindi pa tapos yung pandemic sa Metro Manila. Although nakikita natin yung light at the end of the tunnel, na maaring magkaroon tayo ng downward trend, maaari pa lang naman masasabi natin by second week of September, yung hospital utilization mananatili yan mataas for the foreseeable future, baka throughout September yan. Kasi kahit bumaba na yung bilang ng kaso natin, higit pa rin tayo sa tinatawag na surge capacity, which is around 2,500 to 3,000 cases. Ibig sabihin, hindi agad-agad luluwag yung number of occupied beds and number of occupied ICUs sa Metro Manila. Opo. Sunod pong tanong ni Joseph Morong, would you have current rates daw po ng hospital care utilization rate in NCR at sa buong bansa? And how would you describe the effect daw po ng ECQ and MECQ on these numbers? Yusek, yung hospital rate utilization sa Metro Manila right now nasa 70, I think it's around 73% ICU utilization, and yung hospital bed utilization is a little below 70%, if I'm not mistaken, mga around 67%. Nung nagkaroon ng lockdown, it was at the time na nagkakaroon na ng surge sa Metro Manila. May surge na. Kaya patuloy ng may momentum na, may upward momentum yung pandemic at patuloy tumaas yung bilang ng mga kaso. Kaya rin nadagdagan yung hospital beds occupied tsaka yung ICUs natin. Though yung effect ng ECQ tsaka ng MECQ ay napababa yung reproduction number, hindi pa niyan agad napapababa yung hospital utilization hanggang magsimulang bumaba yung bilang ng kaso and hanggang bumaba yung bilang ng kaso below mga 2,500 cases per day sa Metro Manila. Opo. Mula naman kay Red Mendoza na Manila Times, Dr. Guido, although nasagot niyo na po to, pero yung follow-up niya, kung lalampas daw po ng 25,000 kada araw yung magiging bilang ng kaso, dahil po palo pa rin po tayo sa 20,000. Well, Yusek, anything is possible, pero hindi pa natin nakikita yan sa trajectory. Tinitingnan natin usually ito mga 1 week at a time. Ang nangyayari kasi ngayon, iba-iba yung trends. May mga areas tulad sa Manila na medyo controlled, hindi pa naman pababa yung bilang ng kaso, pero controlled yung reproduction number at bumababa na. Pero may mga iba pang areas na tumataas pa yung bilang ng kaso, yung mga nahan natin sa ilang bahagi ng Calabarzon Central. So, siguro maglalabas kami ng panibagong projections. Pero sa ngayon, hindi pa naman natin nakikita ang lalagpas ng 25,000 per day. Mensahe para sa ating mga manunood. Well, it's time for us to be united. ISIS po tayo ngayon sa COVID-19. Key for government is to stick to its plan for expanding testing, tracing, and isolation. Ang key na ngayon is to defend our hospitals, improve hospital capacity by increasing hospital workers in the next 4 weeks po. Kasi medyo mapupuno talaga siya. Sa ating mga kababayan, kapit-kapit lang tayo, no? Malalampasan rin natin itong sitwasyon na to, pero kailangan talaga sa ngayon, hindi tayo magpapabayaan piyansa, kailangan sundin natin yung minimum public health standards. Matindi ho yung banta ng COVID Delta, pero kung susundan natin yung ating mga protocols at saka standards at saka mga local government
natin at saka ng ating Department of Health, sigurado ho, hindi tayo mahahawaan at malala natin itong crisis na to. Pangalawa ho, kung may pagkakataon po kayo at nakapag-desisyon na kayo, ay kailangan ho talaga magpabakuna na sa lalaking panahon. Marami hong bakunang dadating dito sa NCR Plus at sana ho mapabakuna kayo at yung mga lolo at lola natin. Importante ho sa panahon ngayon, bayanihan po. We have to all stick together and work together. So, medyo matindi ho yung challenge na binibigay ng Delta sa atin. Konting panahon pa ng pagtitiis, no? Pero mapasan rin natin to. Like all other surges, naman, no, the winning formula is we stick to science and follow it. Number two, the winning formula lagi as far as surges are concerned is yung cooperation ng government, civil society, at ng private sector po. Tiyak kami na if we may MECQ work and we're disciplined po sa pagsunod sa minimum public health standards, magpapabakuna tayo, we will see the end, we will see the light of day, no, and most likely by the end of September po, we'll see some downward trend, hopefully. Secretary Martin, may pahabol Ay, lang pa tayo po na question for may mula pahabol lang po question for Dr. Guido mula po kay Sam Medenilla ng Business Mirror. Paki-clarify lang daw po yung projection ng pagbaba po ng reproduction rate below 1 by mid-September for NCR or for nationwide po kaya ito? Thank you, Yusek. Just to clarify for NCR, pero again, projection lang yon. Pwede siyang mas mabilis mangyari yon. Pwede rin ma-delay ng konting pagbaba ng reproduction number. Maraming factors pumapasok dito. Kasama yung pagsunod ng mga kababayan natin sa mga health protocols and yung implementation natin ng quarantine restrictions. Maraming salamat po, Dr. Guido David at Professor Ranjit Rai mula sa Octa Research. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mag-ingat po. Thank you, Sec Martin. You, Sec Rap. At po na